At isa sa mga pinakamahalagang ahensya ng pamahalaan ng Bureau of Customs dahil dito dumaan ang malaking bahagi ng mga inaangkat na produkto sa bansa. Kasabay ng responsibilidad, syempre, na pigilan ang smuggling, labanan ang corruption, at siguraduhing umaabot ang target na koleksyon ng gobyerno. Ako, Pero, ang bigat ng trabaho nila, oo, no? diba? Pero kasabay ng pagpapabilis ng mga proseso sa pamamagitan ng digitalization, nananatili pa rin ang mga tanong tungkol sa mga illegal na kalakal, red tape at pananagutan ng mga nasa likod ng mga paglabag sa batas. O ayan na. Ang laki Ano ng ba papel, talaga? eh. Teka Oo. muna. Wala kasi ako dito, nasa Amerika ako, noong lumabas talaga yung mga balikbayan boxes na hindi nakakarating. Meron bang hinala? Ano ba ang hinala ng publiko o ng media? Alam mo, ang nakakalungkot pa kasi dyan, bayad na yan. Oo. Kaya talagang ang laki ng nilugi ng So mga ano yun? nagpadala. Hindi, ano yun? Hino-hostage nila para kumita sila? Ganun ba yun? Posible. Yun na nga eh, ano ba ang kwento? Oo. Ano ba ang nakatagong modus sa likod niyan? Tinatamad lang sila? At saka yung mga forwarding companies, bakit Yes. di nila kinuha yun? Correct. Oo. Kasi hindi natin alam, ano, baka merong dynamics between customs and the forwarders. So kung, ewan ko, tanungin na lang natin itong si Commissioner Ariel Straight from the Nepomuceno source, oo. ng Bureau of Customs bago tayo magmarites dito via Zoom. Makakausap po natin siya. Welcome to Memo po, Comnep. Hello. Good morning po, Ma'am Corina, Sir Willard. Magandang morning, umaga po sir. sa ating mga kababayan. Ayan. Kamakailan po nagsampa rin ng kaso ang BOC laban sa 5 cargo firms sa pinag-uusapan natin kaugnay ng mga abandonadong balikbayan boxes. Sir, bago po ang lahat, nung nadiskubre po ninyo ito, ano po ang inyong personal na reaksyon? Unang-una, nagulat po ako, Ma'am Corina, dahil kakaupo ko lang po noon bilang bagong commissioner ng Bureau of Customs. Of course, nagpa-briefing ako kung ano-ano ba yung mga problema dapat ayusin. Tama kayo, bukod sa koleksyon, bukod sa smuggling. Nagulat ako nung ako'y sabihan na may mga reklamo ang ating mga OFWs laban sa Bureau of Customs. Galit na galit sila sa BOC. Kaya siyempre, inimbestigahan ko yan. Hindi lang pala 100 mahigit yung mga boxes na naiwan, 42,000 plus boxes. Napakarami po niyan. Wow. Ang may-ari ng mga 42,000 boxes na yan, mahigit 30,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. Alam na ho natin ang story nila. Of course, nagsisikap sila doon, nagsasakripisyo. Pero ganito po ang nangyari. Salamat sa pagkakataon maipaliwanag. Kasi laging BOC po yung nasisisi. Noong una, nagalit ako. Pero of course, nalaman ko, ganito nangyari. Yung mga kababayan natin, nagbayad sila sa abroad, nagtiwala sila sa mga kumpanya. Ang tawag sa mga kumpanya yan, consolidators. Ibig sabihin, iniipon ng mga foreign companies, yung mga boxes ng ating mga OFWs, ilalagyan sa loob ng containers, at yung mga containers na yan, darating dito sa ating bansa. Yung 42,000 boxes na yan, laman yan ng 147 containers. Nung dumating nga lang po yan dito sa ating mga pantalan, dapat yan ay ilalabas ng mga tawag naman po doon, deconsolidators at forwarders. Kaya lang, hindi po nila ginawa yung kanilang trabaho. Ang trabaho po nila, ang kanilang pananagutan, yan ay dahil binayaran po sila ng ating mga kababayan, dapat ilabas nila yung mga boxes na yan. Kaya lang, hindi po nila binayaran hindi lang customs, hindi po nila binayaran yung port charges. Private sector yan. Yan yung port operators na tinatawag. Port charges, BIR, Philippine Ports Authority, at ang duties and taxes dito sa Bureau of Customs. Wala ho silang binayaran. In fact, dapat binayaran nila yan dahil naningil sila sa ating mga kababayan. Alam niyo ang kabuuan na nasingil nila sa ating mga kababayan ay hindi bababa sa 330 million. Ma'am Corina, Sir Willard, napakalaking krimen yan. Pinabayaan nila. Sa madaling salita, dinaya lang nila ang ating mga kababayan. At pag nakita ninyo, kaya ako nagagalit nung panahon na yun, kaya nagalit ako. Dahil nung tingnan ko ang kanilang mga websites, ang nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Ibig sabihin, sinisisi nila sa BOC na nakabinbin sa BOC yung mga boxes na to. Comnep, Samantalang hindi... yes sir. Bago po kayo magpatuloy,
Commissioner Nepomuceno. Sino po ang hindi nagbayad ng mga duties, taxes, BIR? Yung forwarders based in the Philippines or the forwarding company or the consolidators from abroad? Yung nasa Pilipinas po, Ma'am Corina, ang tawag po yun. doon, the Ayun. consolidators at forwarders. Dahil supposed to be, binayaran naman sila po ng mga partner nila ng mga foreign companies. Dahil bayad po ito ng mga kababayan natin, dapat naman yung mga consolidators na nasa abroad, niremit dapat nila yung bayad dito sa mga partners nila na nasa Pilipinas. So they're Yung mga nasa- partners. Partners po yun or kliyente po nila yung nasa abroad. So kaya lang, pagdating dito sa Pilipinas, hindi nila binayaran yung mga dapat bayaran dito sa Pilipinas. Iniwan na lang po nila talaga sa pier, nakatambak sa pier yung mga containers. At hindi naman po yan nabubuksan ng Bureau of Customs dahil mga selyado yung mga containers na yan. Nung hindi na nila binayaran, dumating na po ako. Ganito po, nung dumating ako, mahigit 2 taon at 3 taon na po na nakatenga po yan sa mga pier. Ang tagal na ho yan. Ibig sabihin, yung mga pagkain, nag-expire na yan, yung mga damit na maliliit na pambata, kinalakihan na po yan. Ay! Expired na po yan. Kaya nung dumating po ako diyan, of course, malaking problema po yan. Ay alangan naman pong pabayaan natin. Ang ginawa po ng aking grupo, kinausap na lang po namin, nakiusap kami, nagpapasalamat naman kami sa Philippine Ports Authority, sa ICTSI, ATI, private sector yan. Kung maaari at pumayag naman sila, i-winade po ito. Ibig sabihin, hindi naman dapat nasingilin yung mga kababayan pa natin para mailabas to kasi biktima na sila eh. Right. At lumapit kami kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala naman kaming budget para naman yung forwarding cost, ibig sabihin yung mga maliliit na truck na pupunta sa mga bahay sa kasulok-sulukan po ng bansa, pupunta naman to sila magdi-deliver doon. Kailangan namin ng mahigit 30 million pesos. Lumapit ako kay Secretary Frederick Go. So mang-ayon naman siya kagad at maganda naman, umuo naman kagad ang presidente. Napondohan po natin to ng libre. Napadala na po namin sa halos lahat po ng mga 42,000 boxes. Mahigit 1,000 na lang yung hindi namin na-deliver. Wow! Kaya lang, mahigit 1,000 na lang po. Kaya lang, uulit lang itong problema na to kung hindi naman namin ididemanda itong mga kumpanya na nagsamantala sa ating mga kababayan. Kaya dinimanda na po namin 6 na kumpanya at meron pang 3 susunod. Dahil uulitin ko po, ang nasingil nila 330 million mahigit. Bakit naman nila iniwan sa mga pantalan itong mga boxes na to at isinisisi nila? Ang ganda po ng kanilang scheme eh. Madaling sisihin ng Bureau of Customs dahil alam po natin ang impresyon, ang image ng ating Bureau of Customs, negative. Alam ko naman po yan. Kaya napakadaling sisihin ang BOC sa kasalanan ginawa nila. Pero hindi naman po ako papayag na gano'n. Kaya idinimanda ko sila para madala, mapanagot sila. Malaking kaso po ito, Ma'am Corina, Sir Willard. Napakalaking kaso ito. Ang una namin sinampa ay yung kanilang obligasyon na hindi nila ginawa sa batas ng CMTA ng Bureau of Customs. At bukod dyan, kasama ang NBI, sasampahan din namin sila ng large-scale syndicated estafa. Yan po, pag pumasa po yan sa korte, ay wala pong piyansa yung mga opisyal at may-ari ng mga local companies. Yung nga lang po, aaminin ko po, hindi ko po kayang idemanda kagad yung mga kumpanya na foreign companies na nasa abroad. Wala po tayong jurisdiction. Kaya ang gagawin namin ng NBI, bukod doon sa syndicated estafa, large-scale, estafa, isasabayan po namin yan ng cybercrime kasi ginamit po nila yung internet sa marketing, sa paniningil, kaya lulusot po yan sa cybercrime. Sa pamamagitan yan, maaaring mapanagot namin yung foreign companies na nasa abroad naman po. Okay, sir, tanong lang po, are the foreign companies used as consolidators and partnering with the forwarders in the Philippines equally liable? Lahat po sila sa ibang bansa ay may pananagutan din? Tama po. May pananagutan po sila. Kaya nga lang po, yun nga po ang challenge dahil nasa abroad sila, kailangan po namin ng tulong ng mga pamahalaan ng iba't ibang bansa niyan. Nagpunta po ako mismo, ang team po namin sa Abu Dhabi, sa UAE, upang makiusap doon
kung paano mapanagot naman yung mga foreign companies na nandun. Magpipinsan po yan, ano? May kausap na kami sana doon na grupo ng isang ma-influential sheikh doon sa Abu Dhabi. Kaya lang, hindi pa ako nakakabalik ulit dahil nagkagera naman po dito sa lugar na yun ng mundo. No? So kailangan bumalik kami doon dahil nangako naman po sila na patitigilin nila yung mga kumpanya na yun at tutulungan kami na maidemanda yun. Dahil kung hindi ho natin magagawa yan, uulit na naman po na maniningil na naman sila sa ating mga OFWs. Kaya nagpapasalamat nga po ako sa inyo at naririnig sana tayo na ating mga kababaeng OFWs at yung kanilang mga kamag-anak dito na huwag na sila magpadala doon sa mga kumpanya po na yun na idinimanda namin. Oo, Commissioner, bali mabablacklist ho ba itong mga companies na ito para hindi na sila tangkilikin pa ng mga OFWs? Tama po, Sir Willard. Noong Oktubre pa lang, nung nalaman ko itong problema na to, kagad naman kinansila na namin yung kanilang mga yung mga permits o accreditation sa Bureau of Customs. Kansilado na po kagad yun. At di na sila makakaulit ng makapagnegosyo. Kaya lang, syempre, babantayin namin, baka magkaroon naman yan ng bagong kumpanya, magpapalit lang ng pangalan ng kumpanya, pero sila rin yun. Kaya kailangan nga namin ng tulong ng NBI upang hindi naman sila makapagpalusot na naman. Ano? Pero palagay ko, madadala po yan dahil mabigat po yung kaso naming isinampa sa kanila. Oho. And also, they have to listen to yung depensa. Baka naman kasi sila rin naloko. Hindi kaya ganon? Posible po ba yun? Tama Yes, sir. po, Ma'am Corina. Oo. Ganito po. Ang lahat-lahat ng kumpanya po na nagkasala, 12. Subalit, 2 naman po doon, 11 po. 2 po doon na ipakita nila yung dokumento nila na hindi sila binayaran ng foreign companies na consolidators. 2 Ayun. sa 11. Subalit yung siyam, wala po maipakitang patunay na sila ay hindi binayaran. Ang ibig sabihin, binayaran po sila ng mga foreign companies. Sila ang nagkasala dito sa area natin. Sila ang nag-abandona na wala silang dahilan na hindi sila binayaran at hindi sila biktima. Yung 2 pong kumpanya sa ngayon, kumbaga binibigyan natin ng benefit of doubt dahil nakapagpakita sila so far ng dokumento na naniningil din sila doon sa 2 kumpanya na yun. Ano? Subalit, hindi naman tayo basta maniniwala doon, titingnan pa rin ng NBI yung authenticity ng mga dokumento ng 2 kumpanya na yan, kung yan ay talagang magpapatunay na sila ay biktima rin. So, siyam doon sa 11, yan yung sasampahan namin sigurado ng demanda. Yung 2, titingnan pa ho natin dahil may pinapakita ho silang kwento at dokumento na sila ay biktima din. Maganda na naipadala na ng customs sa mga intended recipients itong Oo. mga balikbayan boxes, ano? Ang saya siguro nila, no? na- Ay, ang ganda ng damit pero hindi nakasya. Oo, amoy Amerika pa rin Oo nga kaya po, yung kahon. marami po doon na nagpadala po yung OFWs dito sa Pilipinas, umuwi sila at nakaalis na ulit sila, nagpunta ulit halimbawa sa Middle East. Yung boxes di pa nila nakukuha. Oo. Nako, Pero- hindi na amoy Amerika, amoy Hindi na- customs na siya. Oo. Hindi ba? Ang bango kasi ng pagbubukas ng balikbayan box, Hindi ba? amoy na amoy ang Amerika. Pero sir, hindi nyo na po kailangan itong mga balikbayan boxes as physical evidence sa kaso. Hindi naman po. Ganito po nangyari. Isinampa naman po namin isasampang kaso na estapa kasama namin ng NBI. Ang magdidemanda naman po doon itong mga OFWs mismo. Hindi po pwedeng BOC dahil wala po kaming personality doon. No? Ang estapa kasi dapat sila po magdemanda. Subalit kami po nasa likod, sinusuportahan namin sila. At sigurado naman po kami na maididemanda po natin yung mga nandirito sa bansa na kumpanya. Ang challenge lang, again, yung mga nasa abroad. So hindi naman po kailangan yung mga boxes bilang ebidensya. May mga dokumento naman po na talagang inabandona yung mga containers na naglalaman ng, again, 42,000 plus na mga boxes na inabandon po. Since Pinabayaan when? ng mga... sorry po. Since when po? Ano po yung backlog? Since 3 years ago? Noong pong Oktubre na nalaman ko po ito, mahigit 3 taon po yung karamihan eh. Napakatagal po noon. Yung iba, 2 taon that time. May mga ilan-ilan that time na 8 buwan. So 8 months hanggang more than 3 years yung pinagtagal na iniwanan po sa mga pier. Kung Itong kayo mga po ay boxes na to. magbibigay ng payo sa ating mga kababayan from abroad,
Paano ba sila pipili ng consolidator from where they are at mga forwarders dito sa Pilipinas para makarating talaga yung kanilang mga pinaghirapang pinapadala? O nga po, una-una, yung mga dinemanda namin, nandun po yan sa aming website at Facebook. In-announce naman namin simula doon sa Makati Express Cargo, itong mga huli, 5, nasa website namin yan. Huwag na sila magpadala dyan, lalong-lalo yung Makati Express. Ang Makati Express, out of the 42,000 boxes, 36,000 boxes, sila ang nagpabaya. Ano Sila po yung pangalan majority. ulit? Makati Express Cargo. So wag na doon. Alam ko, naunawaan natin yung mga kababayan natin, of course, nagtitipid sila, konting diferensya, doon sila sa mas mura. Subalit, hindi naman makakarating yung kanilang mga boxes. Hindi naman po kami pwede mag-endorse nga lang kung sino po yung magagandang kumpanya. No? Ang kaya namin gawin, yun ang mga naka-blacklist, makikita nila yan. Ang advice ko po sa kanila, mag-search pa po sila. May mga kumpanyang malalaki. Medyo mas mahal ng konti, kaya makakarating naman yung boxes nila. Okay. So, maiba naman po tayo, nananatili po na mataas na ang mga revenue targets ng BOC para sa 2026. So, paano po ninyong babalansehin yung pressure sa pagkokolekta? Yung mas malaking kita habang hindi napipilitan naman ng mga importer at negosyante na dumaan sa mabusising proseso. Ma'am Corina, tama po yan. Ang solusyon talaga sa Bureau of Customs para matigil na ho yung napapabalitang problema, korupsyon, pananadya na madelay, naintindihan po natin yan. Ang talaga solusyon dito ang full automation or full digitalization po ng ating lahat ng proseso. 100%. Hindi po pwedeng 90%, 80% lang yan. Kaya lang, dahil nga ito ay proyekto po ito ng pamahalaan, hindi naman po ito overnight. Ang mga middle of next year pa ho natin mapapakinabangan yung aming full automation projects. 8 po yan, mga proyekto na yan. Hindi ko na iisa-isain. Subalit ang pinaka-importante dyan, yung proseso ng pag-assessment, classification, pagbabayad, hanggang releasing ng mga kargamento. Yan po ang magiging talagang solusyon sa ating napakarami pong problema sa Bureau of Customs. Ngayon, habang hindi pa naman po natin nagagawa yung full digitalization, ang kaya po natin gawin ay yung paghihigpit po namin. Of course, babalancing po natin yan. Marami pong detalye yan, pero kaya naman po mabilis at nahimimit natin target. In fact, nung nagsimula po ako maging commissioner, ang mindset ng karamihan, pessimistic nga, na kapag nire-reforma daw natin ang Bureau of Customs, ay babagsak naman daw ang collection. Hindi ako naniwala dyan, not for a second. Wala pong logic yun Dahil pag tama ang inyong computation, tama naman po ang collection. Ganun lang po, basic mathematics. At sa katunayan nga po, maipagmamalaki ko po ng konti at nagpapasalamat ako sa aming mga tauhan. Hindi naman ako yan. Sa ngayon, meron nga tayong surplus pa as of today na mahigit na 9 billion pesos sa aming koleksyon. In fact, we were able to establish record-breaking performances every month. Halimbawa, nung Pebrero, inaasahan natin yan dahil sa Chinese New Year, bumabagsak historically ang koleksyon ng Bureau of Customs. Nag-exceed pa ho kami dyan ng 700 million pesos. Nung March, inaasahan din po yan na babagsak ang koleksyon. Nag-exceed pa kami na mahigit 2 billion. So, dire-diretso naman po yung ating paghihigpit. At the same time, nakikinig naman po tayo sa ating mga importers, exporters, kung may problema sila. Ang ginagawa ko natin ngayon, naglagay po kami nung, of course, inspired by the President's isumbong sa Pangulo. Ang ginawa po namin, meron po kaming isumbong kay Commissioner. Napakarami pong nagtitiwala ng mga importers na nagsusumbong po doon. Yan ay diretso po yan sa opisina ko na nakikita namin yung kanilang mga reklamo at yan kumbaga bara-bara muna tayo, magsusumbong sila doon, tatawagan ko po yung port collector para ma-facilitate yung mga tingin natin ay nadidelay unnecessarily yung kanilang mga importations. Kasama na ho dito, yung mga sumbong sa extortion ng mga tauhan ng customs. Meron po. Meron po. Ang ganito po, hindi po ako natutuwa na nagtatanggal ako ng tao. But so far, I had to do that starting during the time when I became the commissioner. Nag-alis na po tayo ng deputy commissioners, directors,
middle managers, dahil kailangan po natin gawin yan. Yung mga napapaulat at napapatunayan na merong maling ginawa, hindi naman po natin pwedeng pabayaan yan. Ano? So, but right now, hopefully nakita na po ng ating organisasyon that we really have, this time, we really have to put premium, more weight doon po sa kapakanan ng ating bansa. Dapat naman panahon na ipakita naman natin na mas lamang, mas mabigat naman po yung dapat nating pagpapahalaga doon sa bansa natin. Bukod po doon sa dapat lamang ang bansa kaysa sa sarili. Pinapakita naman po natin ngayon yan. Ano? Nagtanggal na po tayo ng tao. Right now, meron tayong 241 cases that we are able to file at meron din dyan ng mga miyembro po ng Bureau of Customs. Subalit again, I will have to do what we have to do. Hindi po tayo natutuwa dyan. Subalit gagawin po natin yan. Commissioner, doon naman po sa target po ninyong full automation, meron ho ba kayong timeline o sinet na kumbaga target date para ma-achieve po ito? Tama po. Again, ang pinaka-sentro ng ating lahat ng proyekto, yung tawag doon Customs Processing System. Yan po yung submission of documents, filing, assessment, payment, releasing. Yan po ay second quarter next year, piloting na po kami no? Kasi we have 56 ports, 17 major ports, 39 subports. Ipapilot na po natin by second quarter next year. Pinakamatagal na po yun, June, July next year. Ano? Piloting na po yun. Ngayon, tinatanong po ng marami, bakit naman hindi ngayon? Ano? Kahit ako po, gusto ko pa sana ngayon na natin magawa yan. Kaya lang, may procurement law po kasi tayo, dapat competitive, dapat transparent, meron mga nagko-kompetensya. Nagawa na po natin yon. Yung nanalo na po dyan, nasa proseso na po kami ng technical, financial at legal negotiations dahil dapat masigurado po natin na yung magpapatupad nitong programa na to, dapat magawa po nila talaga yung modernization na inaasahan natin. Ganito naman po, available naman po kasi mga technologies, mga teknolohiya. Dito sa proponent nitong CPS, ito po ay galing naman ng Singapore. Kaya alam po natin na ito ay po pwede talaga makatulong sa problema ng ating bansa sa Bureau of Customs. Ayun, okay. So, sir, hindi ho ba kayo nagtataka na inabutan po ninyo, mabalik lang po tayo, ano po, talking about corruption or suspicions of corruption, hindi po ba kayo nagtataka yung 42,000 abandoned balikbayan boxes na hindi po nagawa ng paraan ng inyong predecessor? I mean, what's going on in the Bureau of Customs na tumaas po ng ganyan yung bilang ng mga undelivered boxes? No, ganun po, Ma'am Corina. Of course, interesado rin ako sanang tingnan yan. Ano? Meanwhile, ginawa po muna natin yung solusyon kasi talagang kailangan maparating na po sa ating mga kababayan dahil pag nakita nyo naman po sila talagang kumbaga heartbreaking. May mga ilang pagkakataon, ako po mismo, sinamahan ko po yung mga truck na makarating po doon sa mga bahay ng ating OFWs. Inuna po natin yun. Ano? So yung mga pananagutin naman po sa side po ng Bureau of Customs, darating po tayo dyan. Inuna ko lang po, hindi po ito alibay, no? Inuna ko lang po dahil limitado rin naman po ang dami ng ating mga abogado sa Bureau of Customs. Inuna po natin yung pagtulong sa naging investigasyon dito sa DPWH. Kung maalala ninyo, Diskaya Cars. Napakarami po talaga sa Bureau of Customs ngayon. Mga sigarilyo naman po, pinag-uuhuli po natin yan. Hindi po ako nag-aalibay. At titingnan din po natin kung meron sa mga bureau, mga tauhan namin sa BOC ang naging nagpabaya dito sa mga abandonado mga boxes na to. No? Titingnan din po natin yan. Baka meron din po kasi. Inuuna ko lang po yung krimen doon sa sigarilyo, drugs, mga kotse, luxury vehicles. Alam niyo po sa BOC, sabi ko nga sa mga nakikinig sa akin, dito ay sabay-sabay po natin dapat itong napakaraming problema no? Dahil may agricultural smuggling po, hinuhuli natin kaliwat kanan. Maigpit po ngayon ang BOC. Kaya't nga si Secretary John Vic po mismo, siya na po nagpaliwanag, sa igpit po natin sa BOC, halimbawa sa sigarilyo, hindi na po sila nakakapagpasok ng todo dito sa mga pantala natin. Ang ginagawa naman nila, nagmamanufacture na po sila sa iba't ibang lugar ng bansa. Kaya't nagpapasalamat ako sa PNP, NBI, tinutulungan nila kami, Coast Guard, yung iba naman po, naglalanding do sa iba't ibang private wharves
dito sa ating bansa. Napakarami po nating aayusin po talaga, Ma'am Corina. Nako, all the best sir at kaisa niyo po kami sa hangarin na mag-succeed yung reforma at paglilinis niyo po ng ahensya. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat din po sa pagkakataon. Thank you po, Ma'am Corina, Sir Willard. Marami Thank you po. pong salamat. Ang dami pa natin kailangan pag-usapan, ano? Oo nga eh. Kasi ito, Oo. yung mga balikbayan boxes lang ang pinag-uusapan natin. Pero kung iisa-isahin talaga natin, yung 1.7 billion smuggled na sigarilyo, yung sinasabi niyang mga kotse, luxury cars, etc. Pero ito kasing balikbayan boxes, may tuturing ko rin na gut issue eh. Oo, Pinaghirapan totoo yan. talaga to ng mga kababayan natin. Pero Balikan mabutit natin siya. nasusolusyonan, oo. Nasusolusyonan na ito at naipadala na sa mga intended recipients. Ayun. Sana po yung napakinabangan pa rin po ninyo. Yung mga dumating po sa inyong mga tahanan. Sana yung vitamins mag-expire ng 2027. Correct. Oo.